Special request to ng panganay ko, kaya gumawa naman tayo ngayon ng ginataang munggo. And yes, mga mami, with hidden corn. Wow! Ayaw kasi kumain ng panganay ko ng mais, kaya itatago natin. Sa paggawa nito, mga mami Mars ko, inuuna ko tong ating munggo. Itutusta lang natin siya para maging ganyan. At ika-crush lang natin siya ng ganyan or dudurugin natin ng hindi naman sobrang durug na durog. At ayan, start na nating lutuin. At sa ating kaldero, maglagay lang tayo ng tubig. Maglagay lang tayo ng konting gata at ilagay na natin yung ating kinrush na munggo. Takpan lang natin at palalambutin natin ng konti yan. Ito naman yung gagamitin kong bigas na malagkit. Purong bigas na malagkit yung gagamitin ko, 2 cups. Pero pwede din naman kayong maghalo ng ordinaryong bigas dyan. Mamaya ilalagay ko na yung bigas na malagkit natin, isasabay ko na rin tong ating sago. At ito na nga mga mami Mars ko, usually pag nagluluto ko ng ginataang munggo or ginataang tutong, naglalagay talaga ako ng mais. Ang sarap kaya. Kaya lang hindi talaga gusto ng panganay ko. At sinabihan niya ako, wag ko na daw lagyan ng corn. Pero sayang naman, ang sarap kaya pag merong mais. Kaya ang ginawa ko para hindi niya mahalata, binlender ko ang mais. At ayan, set aside na muna natin yung mais. Ngayon naman, chinek ko yung ating pinakukulo ang munggo. Kahit paano medyo lumambot na siya ng kaunti lang. At ayan, it's time na para ilagay na natin yung ating bigas na malagkit. And yes, inuuna ko talaga mga mami Mars ko na ilagay yung ating munggo para mas mauna siyang lumambot ng kaunti. Ayaw naman natin naluto na yung ating bigas na malagkit tapos yung ating munggo, naku, matigas pa. And of course, tulad ng sinabi ko, isasabay na nating ilagay din dyan yung ating sago. Nag-add na rin ako ng gata at the same time, nag-add din ako ng water. Takpan lang natin at palalambutin na natin yung ating bigas. But of course, mga mami Mars ko, kailangan din natin siyang buksan, bisitahin, halu-haluin dahil baka mamaya masunog yung ilalim. Tapos, pag hilaw pa ng kaunti yung bigas, or masyadong malapot, feel free to add water lang mga mami Mars ko. Ayan, at this point, luto na rin yung ating bigas. It's time na para ilagay na natin yung ating binlender na corn. Anyway, mga mami, matanong ko lang sa inyo ba, ano ba ang tawag nitong recipe na to? Actually kasi sa pagkakaalam ko, ang tawag dito ginataang tutong. Pero yung iba ang tawag nila ginataang munggo. Yung iba naman pag nagluluto nito plain lang. Yung iba naglalagay na rin ng langka. Kaya iba-iba na rin talaga ang version ng pagluluto nitong ginataang munggo or ginataang tutong. Pero ano't ano pa man ang version nito, nako, napakasarap. Ngayon naman mga mamis, naglagay na ako ng 1 cup of sugar. Depende naman yan sa inyong panlasa. Kung gusto nyong mas matamis, mag-add lang kayo ulit ng sugar. And ayan, kaya ako ginawang hidden corn to mga mami Mars ko. Kasi napansin ko pag kumakain kami ng ganito, tinatabi ni EJ yung mga corn. Sayang naman, pero ayaw niya daw talaga. Nagtataka lang ako kasi dati naman kumakain naman siya ng corn, pero ngayon ayaw na daw niya. Ay naku nga naman. At ako bilang ina na hindi papayag na hindi makakakain ng corn ang anak ko. At ayan, itago natin siya. At diba mga mami Mars ko, tignan nyo, hindi halatang meron yang mais. Kanina nga mga mamis, no, sinisilip niya akong nagluluto. Naku, excited na siya. Tapos tinikman niya na kaganina. Sakto naman, hindi ko pa nalalagyan ng sugar yun. Sabi ko nga sa kanya, mamaya-maya na kasi nga hindi pa talaga luto yun. Nagmamadali masyado ang bagets. At ito na nga mga mami Mars ko, ang ating version ng ginataang tutong or ginataang munggo. Nako, sobrang sarap talaga nito. Tapos meron pang coconut milk sa ibabaw. Wow! Sa inyong lugar mga mami Mars ko, ano pa bang pwedeng ihalo dito sa ating ginataang munggo? Bukod sa langka, sago, mais, ano pa ba? And I'm sure gusto mo na rin magluto nito, kaya magluto ka na. O siya, yan lang muna.